Life insurance, kailangan nga ba talagang mayroon ito sa Canada? At ano ang maitutulong nito sa pamilya? Tinanong po namin ang mga life license advisors at kanilang ipinaliwanag kung bakit makakabuti na may life insurance ang bawat Pilipino sa Canada. Narito ang report. Sinasabing isa sa pinakamahalagang dapat mayroon ang bawat Pilipino sa Canada ay ang tinatawag na life insurance. Karaniwan daw ayaw pag-usapan ito dahil sa impresyon na tungkol ito sa kamatayan. Pero may paglilinaw sa kaisipang ito ang life license advisors mula sa Alberta. For example, meron siyang life insurance coverage sa 1 million. Ito ay tax-free benefit na mapupunta sa beneficiaries or pamilya para tuloy pa rin ang buhay nila sa pang-araw-araw na gastusin, pambayad ng mortgage, pag-aaral ng mga anak, at iba pang financial obligations. Actually, life insurance is not for the person who dies, it's for the family who continues to live. Pero sa anong mga paraan nga ba nagiging malaking tulong ang life insurance sa isang pamilya? Kung mawala ang insured, may income replacement pa rin. Hindi kailangan ibenta ang bahay dahil may pambayad sa mortgage or pwede nang i-fully paid ang balance ng bahay mo. Tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga anak, so the family can still live comfortably. Life insurance is tax-free. Ito yung pwede mong financial legacy or inheritance to your children. Sa Canada, tatlong klase nila ang life insurance plan: term plan, whole life at universal life plan. Karaniwan nilang kinukuha ang whole life dahil wala itong time limit tulad ng term plan. Pero nag-aalangan pa rin ang iba na kumuha dahil dagdag gastos ito sa buwan ng bills ng pamilya. Akala nila mahal, pero para sa healthy at younger adults, pwede itong magsimula sa halaga lang ng ilang cups of coffee every month. For example, meron kaming client na ang cost of insurance ay less than 20 lang a month. So ang premium ay depende sa age, health at amount of coverage. Kaya lagi naming sinasabi, the younger and healthier you are, the more affordable it usually is. Kaya habang bata at healthy pa, kumuha na. Iba-ibaan nila ang terms of payment, depende sa edad, kalusugan at pampinansyal na sitwasyon. Pinakamaigian nila na mapag-aralan muna ng isang advisor ang sitwasyon para makakuha ng nararapat na life insurance plan sa isang individual. Gumagawa kami ng FNA or Financial Needs Analysis to know the budget kung makakabayad ba continuously. Tinitingnan namin kung may pamilya ba, how many children, may mortgage, may business, at ano ang goals nila. Doon namin binibase ang tamang proteksyon. Sa napag-aralan ng mag-asawang Ibasco, nasa kalahati lamang ng populasyon ng Canada ang may life insurance, habang nasa 30% hindi alam kung saan kukuha ng life insurance. Almost every week, nakikita namin nagkakaroon ng GoFundMe or nagpa-fundraising kasi namatay, walang critical illness or walang life insurance. So ngayon, kung meron ng life insurance or critical illness, wala nang mag-GoFundMe, wala nang magpa-fundraising. Kung karamihan nila ng mga Pilipino kukuha ng life insurance, darating ang panahon na walang maghihirap na Pilipino sa Canada. Na kailangan, isipin mo talaga na meron kang iiwan sa pamilya mo. Imagine na lang, ang bawat pamilya may iiwan kang 800,000 or 1 million, bawat pamilya. Eventually, ganun ang gagawin na rin ng mga next generation sa kanilang anak at magiging anak nila. So, ibig sabihin, mawawala na yung poverty. Dapat lamang nila kumuha ng matino at may malasakit na life license advisor at hindi ang mga advisor na gusto lamang kumita sa kanilang mga kliyente.